Okay. Dito tayo ngayon sa kailangan ko tingnan talaga. Medyo serious talk show with Red Oliero. Ang guest namin today, si Quatro of Filipino Pro Wrestling. Filipino Pro Wrestling. Kumpanya mo yan. Oo nga, hindi ko alam. Welcome to the show, Quatro. Frequent collaborator also. And wrestler po siya sa promotion namin which is called FPW, Filipino Pro Wrestling. May shows tayo soon, actually sa July, no? I-announce pa lang this week. Hindi ko lang kung sinabi. Parang ang pinaka-gripe ko about it is, kaya rin ayoko siya masyadong i-take on dito sa format na to, is ang daming pwedeng pag-usapan sa wrestling. Dahil fan nga ako and naging wrestler ako, ngayon promoter. Ang daming pwedeng usapan. So, anong pag-uusapan? Doon pa lang in itself sa question na yun. Napakahirap na. So, ang pinaka-basic na question na una kong maiisip is, na masakit ba mag-wrestling? Physically? Physically, oo, syempre masakit. Hindi mo kaya i-fake yung gravity. Yun yung laging sinasabi nga nung spiel ng mga wrestlers yun. You can't fake gravity, which is totoo nga naman na pag pinowerbomb ka nga naman, sorry. Okay lang, pwede. Pwede yun. Sanay sa podcast eh. Sanay ka sa podcast. Sorry mga editor, medyo matatagal lang kayo dito. Pag pinowerbomb ka nga naman sa mesa, o sa sahig, o sa ring, masakit nga naman yun. Kasi yun yung usually inaano nila. Pag tumitingin yung mga onlookers sa mga shows or panag-a-attend sila ng mga shows, very maliit lang yung show natin. So, naabot na yung ring. Kung hindi pa nag-isimula yung show, technically, pwede silang magka-picture. Kinakapa nila eh. Kung ano ba, malambot ba, ganyan. Ang nararamdaman nila doon is yung rebonded foam lang. Hindi nila nararamdaman na sa ring na yun, merong multiple boards of really thick wood. Tapos, yung rebonded foam, nilalagay lang yun para walang butas, para walang crevice. So technically, you're really slamming on really hard wood. And we make sure na hardwood siya kasi pag nasira, magbabayad daw ulit. So, ayoko masira yung kahoy. So, saka pangit yung tunog pag hindi hardwood eh. Pangit. Yun din. Yung unang basics of wrestling, pag pumasok ka sa school of wrestling, ang unang pinapaturo sa'yo, di ba, rolls and bumps, di ba? Correct. Klaruhin mo bakit kailangan yung rolls and bumps. I think dahil body control, na if something goes wrong in a move, halimbawa, try ka i-suplex, at least kaya mo mag-bail out with doing a proper roll. Yep. And then, ang bumps is, explain ko ano yung bump. Yung bump is the act of falling down on your back safely. So, magpa-flat back ka sa ring or canvas, using your upper back, creating a sound, and relatively safe landing. Yes. Relatively safe landing. So, ang mechanics nun is, ihahampas mo yung likod mo sa sahig. Which means, very unnatural siya. Kasi, pag nahuhulog tayo, nakapano tayo, we catch our falls, di ba? Doon, deliberately, i-rewire mo yung utak mo na, okay, ihampas mo yung likod mo sa sahig. Tapos, tatimingan mo ng slap. Yes. Para mas malakas yung sound. Kasi, yun nga, it's a very theatric performance. Kapag nag-wrestling ang mga wrestlers, ito pa isang glaring na question, kino-choreograph ba? Kasi ayoko na sabihin na peke ito. Alam mo na yan. Kung naniniwala pa kayo totoo yung wrestling, Diyos ko. Either toddlers or ewan ko, matagal na silang di nanonood ng TV. Kasi yun yung parang akala ng mga tao na parang yung mga nag-e-enjoy ng wrestling. Akala nila parang hindi pa nila alam na peke yan. Tapos yun yung usually gagamitin nila pang-debate, di ba? Alam mo bang peke yan? Di ba? Parang ganun. So, medyo parang dated na kayo, guys. Alam na lahat ng tao na peke siya. And yet, may nanonood pa rin. Ganun pa rin talaga. Dahil nga peke siya, so maraming tatanong, kino-choreograph ba siya? Move per move? Para ba siyang sayaw? Para ba siyang play? I'm sure, alam mo naman to. Ang usual is, parang kumbaga sa basketball, may set play, pick and roll, cutters. May ganun din sa pro wrestling. Pag sinabi mong international,
merong certain set of moves and spots Sequence. na sequences o nagagawin ninyo as with your partner or sa kamatch mo. Yeah. Ayun. Oh, Yun so, yung pinaka madaling analogy na may bibigay natin sa casual fan. sa mga walang alam. So, ganun yung magiging gatekeep namin yung gatekeeping kasi ang ano yung again. Siguro mga ilang minutes pa lang sa interview na to, nagre-regret na yung mga executives na nag-request ng episode na to. Welcome sa pinakamababa niyong episode. Pero di masaya naman kasi isa sa mga parang pinaka-debate rin eh. Akala ng mga tao nga na 'di ba, it's the way na mga pag inaasar ka ng mga friends mo. Alam mo peke yan, 'di ba? Parang gano'n, 'di ba? Hindi nila magets. Sobrang enjoyable siya kahit alam mong peke siya. Well, kasi pag nanood ka ng pelikula, nanood ka ng series, peke naman yun, 'di ba? So why not enjoy wrestling as it is? Ikaw, bakit mo siya na-enjoy as a fan? Parang sinabi mo, minsan pag nanonood doon ng mga speech ng mga politiko, alam kong peke, pero natutuwa ako, sarap panoorin. Di ba? Tama. Oo, Di ba? ganun. Masarap panoorin. Alam ko hindi totoo yung nangyayari sa Senate. Or, di ba? Pero pinapanood ko pa rin. And at the same time, hindi naman readily available. Like ako, fan ako, nung bata, parang nag-iibang klaseng viewing kay. Parang nung bata ako, fan ako kasi naniniwala ako. So, Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Bret Hart, di ba? Parang nung yung binanzai drop ni Bret Hart, ni Yokozuna si Bret Hart, parang, grabe na to. Or yung hindi niya matali yung legs ni Yokozuna for sharpshooter. So parang yun yung term na nawo-work ka, parang gano'n. Di ba? Tapos, nung tumanda na ako, syempre, alam ko ng peke siya. Along the way, parang masarap rin siya panoorin kasi may mga, kumbaga parang compromise na nga sila eh. Parang alam nila na may suspension of disbelief yung mga tao. And yet, na-win over ka pa rin nila. Di ba? Meron ka ba mga moments na gano'n? Alam mo na peke, pero gustong-gusto mo siya. Madami. Lalo na nung nag-promo pa si Vince McMahon nun eh, na na diba? parang Sports entertainment. Parang inamin niya. Diba? Which is kasi dati, we don't want to insult our fans. Yeah, tama. Dati kasi, ayaw nilang aminin yun. Kasi part yun ng mystique. Parang it's a very huge, closed community. Parang gano'n. Diba? So, ano nga? Siguro, ang first na papasok isip ko yung Monday Night Wars eh. Talaga? Kasi medyo obvious na eh. Pero gusto ko pa rin maniwala na baka nag-away talaga sila na mag-ama. Pero tipo Stone Cold, The Rock, DX, gano'n? Or, ayun, yun din. Or pati yung NWO? Yun ang una ko naiisip talaga, Monday Night Wars. Pagka, yun nga, yung suspension of disbelief. Kasi nga, nililipat-lipat ko pa nga yung channel eh. Na magaling sila gumamit ng reality. And then, gagamitin nila, kumbaga ganun sila ka-pro, is, kunwari pag may real life na mag-aaway, may tendency silang gamitin talaga yun eh. Yung Edge, Matt Hardy, tama. Yun talaga yung pinaka-prime example. Kurt Angle and Jeff Jarrett. Well, mas TNA yun do. Pero diba? Gets, So sa mga hindi nakakaalam. Mga bobo. Mga engot. Edge tsaka si Matt Hardy. Para may love triangle sila na totoo with Lita, another wrestler. Tapos ginamit nila yung actual totoong feud na yun. Parang nag-leak yun, may mga chika, syempre may mga gossip circles, may mga dirt sheets, di ba? Tapos ginamit nila para maging realistic yung feud nila. And gano'n ka-professional lang mga wrestlers. Minsan, may totoong animosity sila backstage. Pero pagdating dun sa wrestling itself, doon pa nila alagaan nila yung alaban nila, alam mo yun, di ba? Doon pa rin papasok yung code of conduct or code of ethics na isang professional wrestler. Na alam ko sinabihan pa daw sila ni Vince na if you both try to take liberties at each other, hindi na sila makapag-work doon sa company na yun. Which is feeling ko hindi naman totoo, pero si Edge and Matt Hardy being professionals, talagang ang linis pa rin ng match. Sobra yung match. Tsaka talaga, parang may nagpatalo talaga yung totoong kontrabida sa buhay. Di ba? Parang ganun, di ba? Ano yun eh? Leg drop off the top of the cage. Di ba? Parang ganun yung
finish na or something. Tapos ang pinakamahirap doon, syempre makakausap mo lagi yung totoong nagkaroon ng love triangle, 'di ba? So mag-uusap sila, pag-uusapan nila yung match, maghaharap sila sa ring, maghahawakan sila na they would do it safely. Yeah. Tapos ang malala nun, pag nag-promo, naglalaplapan yung dalawa, 'di ba? So pinapanood mo, nagre-react ka. Oh, yun yung wild, I think, about one of the things na wild about pro wrestling. Kasi they always use something kind of real. I mean, hindi naman parate. Like, syempre, hindi naman totoong undead si Undertaker. Pero, they always try to come up with creative ways to still make you believe. Kahit alam mo nang peke siya, di ba? Kasi, mga tao na-hype sa pelikula, na-hype sa series, eh. Di ba? So, ma-hype ka rin sa wrestling. Like, kunwari, ito recently, kay Roman Reigns, tsaka kay The Rock, tsaka kay Cody Rhodes, di ba? Correct. Yung whole thing na yun, sobrang hindi mo na alam kung kung kailan sila nagsimula maging scripted, eh. Tapos kailan sila kumbaga parang, yun ba talaga yung plano? Or hindi mo alam kung kailan sila talagang from the start ba, ganito ba talaga yung style nila? Or nag-pivot ba sila somewhere? Ang dami yung naghihimay niyan eh. Yung ginawa ni The Rock na take over siya, di ba? Hindi, yung backstage segment to eh. Inupakan niya si Cody. Oo. Tapos sinasabi niya na just because the cameras ain't rolling anymore doesn't mean I'm gonna stop. Tapos sinasapak-sapak pa rin niya si Cody. Tas marami silang ways. Hanggang sa naglalakad na siya papunta sa trailer niya, nagpo-promo pa siya eh. So, yun nga, binablur na yung lines between fiction and non-fiction. Yes, correct. Yeah. Or kayfabe in real life, di ba? Yun yung mga, dun. Fan ka ba nung ganyan na gusto mo yung parang ginagamit na nila yung mga totoong stuff, tapos mamaya-maya hindi mo na alam kung ano yung totoo o hindi? Depende. To some extent. Kasi minsan di gumagana eh. Minsan di nga gumagana. Pero yun nga eh, parang feel ko to some extent na okay siya. Pero like, sana naman totoo yung cancer ni Roman Reigns. Naman. Kasi kung hindi, medyo grabe yun, may inis ako nun. Grabe just yun, para lang magkaroon ng babyface run, may inis ako nun ng sobra. Feeling ko naman naniniwala ako ng to yun. Kasi matagal na siyang issue. Tapos nung in-announce siya, parang di naman matagal siya naging babyface. Nag-turn nga siya kaagad. So parang within the same pandemic. So parang, okay, sige, fine. Bigay na natin. Parang gano'n. Ayoko na lang siyang isipan ng masama. Pero minsan, they go through lens eh. To convey na ito talaga yung nangyari. Tapos, hindi, di ba? So, and I think, yun yung part ng wrestling na underappreciated sa mga tao. Kasi sometimes akala nila parang it just happens and ito yung nasa script, ito yung They go through lens talaga to find a way, lalo na ngayon where you can look up everything on the internet, to find a way to surprise you. Kasi yun yung mga moments, di ba? Mga na-surprise moments, yung mga hindi mo in-expect mangyayari, yung mga twists or yung mga turns, mga ganong klase. They really find the way to do that. And pag inano mo, i-scale down mo into, kunwari, a local scene like sa atin. Diba? Like an indie scene. Mas may chance tayong maka-work. Mas may chance tayong mag-convey ng storya without spoiling people. Kasi wala man nakatutok sa atin masyado eh. Pero pag dilagay mo sa WWE, ang daming iba-ibang media nakatutok sa kanila, mga backstage information, mga ganong klase, 'di ba? Kaya ang hirap talaga siya. So, I guess ang point ko is mas na-appreciate ko siya ngayon kasi there's always an attempt to kind of make you believe. Parang ganun. And I think yun din yung point ng buong wrestling is to really make you believe. Diba? Para from the start. In addition, yun nga yung sabi mo na mas mahirap na ngayon. Yun nga kasi mas madali na mag-peek behind the curtains eh. May internet, ang dali i-search. Saka simula nung age of camera phones. Yun din. Na yung, ito na lang, example, na spatan si CM Punk sa in a city sa airport. May dalang bag. Alam na. Picturean lang na isang beses, tapos magsusearch lang sila ng show na nandun sa, sabihin natin, Davenport, Iowa. Yun na, nagkakaroon na ng rumblings na lalabas si CM Punk dito. Pero yun yung maganda dun. Kasi ngayon,
yung companies na yan, ginagamit nila yun. Parang minsan nag-i-induce sila parang, uy, nandyan si para sabilang kunwari, parang ginagamit na nila ngayon to their advantage. I mean, for a while, nagsiseed nag-seed na sila. For a while, hindi nila ginagawa yun. Pero ngayon parang, talagang natin, tawag doon, ilagay natin yung, kunwari, magpakita siya sa restaurant na yan or magpakita sa isang event na yan. Kunwari, wala siya dito. Diba? Parang may isang time na naalala ko, parang ano ba to? WrestleMania ba to? Tapos si The Rock yata nag-host ng SNL. So akala ng mga tao, ay wala siya kasi nasa SNL siya. Tapos yung pala, binigyan pala siya ng private jet para deliberately, sige, i-host mo yung SNL. Tapos, ilipad ka namin sa LA para makaabot ka sa segment mo sa WrestleMania. Yung comeback ng Hardys sa WrestleMania. Ay, grabe yun. May match sila Triple A sa Mexico ba? Parang ganun. Di lang. Parang nag-ROH pa sila before. Basta may tour Basta may weekend na nag-Triple A sila. Tapos nag-ROH ladder match sila. So, akala ng mga tao, wala siya. Tapos the next day, sa WWE na sila bigla. Tapos pinakita yung video niyan, lahat ng sakay nila at transfer from a limo. Nakataklob talaga. Nakataklob. To a broom closet, di ba? Tapos parang pinag-intay sila na sobrang tagal, di ba? Tapos i-clear i-clear mga tao. Grabe, no? Kasi gusto nila maging surprise talaga na pag nag-play yung music. Kasi pa nag-leak yun, isang video lang yun. Tapos na yun. Di ba? Mawawala na kagad yung surprise. Kaya ang galing nila mag-safeguard ng moments. Para sa akin, kung di nila binigyan ng extra care yun, kunwari, isang tao na tutok sa social media, or isang tao na tutok sa mga dirt sheets, tapos na yung moment na yun. Wala na, hindi siya makikita at all. Yung Cody comeback, medyo na-spoil yun. Matagal kasi. Tsaka may nakakita sa kanya sa city na to, blonde hair, tapos yung glaring niya ng neck tattoo. Wala, hindi pwede itago si Cody. Ang dali makita Isa rin sa mga, I think, kahanga-hanga rin sa wrestling, kung bakit kami wrestling fans, is, yung paano ko ba sasabihin to ng hindi... Sige, sabihin ko na lang. Kasi yun ang explain no, selling is ganyan. Selling, yung pagka-compose mo ng match, yung psychology, yung stunts mismo, yung sequences o yung spots, yung spots, pag when done well, all of those things, and it just jives well, sobrang ganda niya Like, pag sinabi ng mga tao, like, okay, daming high spots. Hindi naman porket high spots maganda doesn't automatically equate to ganyan. Pero minsan, pwede silang magtantanda, ito yung match na high spots, gagamitin nila yun, di ba? Para sa'yo, anong gusto mong klaseng match? Or iba-iba ba? Iba-iba Nagkaroon ako ng time na gusto ko puro high spots lang Talaga? Tapos ngayon nagkaroon... Mga TLC match, mga ganun. Yun, nagkaroon din ng time na gano'n. Pero never akong dumaan sa hardcore phase. Talaga? Hindi ko talaga matake Parang... Talaga? Kahit yung mga kahit WWE hardcore lang, gano'n? Mas kaya yun. Edge McFoley. Mas kaya yun, yung mga Mankind, Cactus Jack. Yun, mas kaya. Pero yung mga CZW, medyo... Ako nagka-face ako. Hindi Basta may glass na, wala na. Nagkaroon ako ng face na mga tipong exploding barbed wires, deathmatch, mga ganong klaseng mga... Hindi naman yan yung Moxley kay ni Omega. Sobrang sagwa na. Excited ako dun para sa wala. Sobrang pangit nun. FMW type na inisip mo, paano kaya hindi masakit sa tenga to or something? Alam mo yun, mga tipong Tournament of Death, Cage of Death ng CCW. Lagyan mo ng death yung match, di ko pa panoorin. Wala, hindi ko panoorin. Okay. Pero tama may mga faces ka. Pero ngayon, anong pinaka-taste mo? So, Broadways, mga ganun. Gusto ko ngayon yung minutes, yung old school na TV match. Like, yung kumpleto. Kumbaga kumpleto sa Ricardo's. 8 to 10 minutes. 8 to 15, mga ganun. Kumpleto sa Ricardo's. 8 to 10 minutes na maganda lang, malinis, ganun. Kumpleto. Kaya gusto ko yung mga matches ni Swerve Strickland. Kasi meron siyang guy di ba? Yung manager. Na ngayon, since face siya, hindi siya masyado naging involved. Pero doon lumalabas yung TV style match na may na-involve na manager or valet. Yun, medyo na-enjoy ko yung mga ganun. Parang gusto mo ng
outside interference. Doon ako na-work eh, na... involved na naman to. Ganyan. Yun yung mga tinatawag natin sa mga industriya na heaters pa. Heaters. Pagdagdag ng heat sa mga tao. Yan, maraming mga terms ko yung binabasa. Sana naman hindi ko kasi alam kung sinong manonood ditong episode na to eh. Totoo lang. Yung mga tropa natin, mga 37. Yan, alam na nila yan. Hindi ko na-explain yan, di ba? Para sa akin, sa mga best, kumbaga, tagal mo na si Paul Heyman. Kasi siya na yung best forever. Siya na yung parang pinaka, tawag doon, pinaka, best, parang, parang, poster boy ng mga manager. Parang gano'n. Para sa akin, inis na inis ako kay Mr. Fuji. Nabuto mo ba yung... Nabuto ko yun. Mr. Fuji na manager ni Yokozuna. Tapos ang thing niya, yung asin sa mata. Binabatong gano'n. Tapos tinry kong magbato ng asin. Hindi na. Hindi ko maratalo yung pagsara ng mata eh. Hindi mo maunahan yun eh. Correct. Hindi tulad ng powder, di ba? Yun. Sa kanya asin di ba? Kasi yun yung ginagano ng mga sumo wrestlers, di ba? Pero for some reason, pag ginawa yun, sobrang effective niya. Walang nakakaiwas. Walang nakakaano. Kasi naalala ko dati parang sharpshooter na ata finally si Yokozuna tapos inasinan niya sa mukha eh. Tapos ako parang, oh no, talo, di ba? Parang gano'n. Yun yung mga tropes na I think pag may outsider looking in, doon sila nakikita na parang peke naman ito. Parang gano'n, di ba? Pero, ewan ko, anong pakiramdam mo sa ganyan? Kasi may mga stuff talaga na nakaka-expose eh. Pero yun nga yung nakaka-enjoy sa kanya eh, na like kanina nabanggit mo na yung combination ng psychology, spots, selling. Basically parang movie na may movie na puro action lang, diba? Pero yung magandang action movie, lalagyan nila ng may konting drama, konting sex scene, tapos maganda yung cinematography, doon na siya nagiging buong magandang film. Holistically. So, ganun din yung wrestling match. Kahit na may, ano bang tamang term dyan. Pero yung nakaka-blemish minsan kasi parang nakikilatis eh. Alam mo yun? Parang, if done correctly. Syempre, kung done correctly. Pero may mga times kasi na parang ina-accept na lang natin siya kasi wrestling thing siya. Pero hindi na natin siya iniisip kung pag non-casual ka ba, magigets mo ba to? Pag casual ka, magigets mo ba to? Ayun nga, doon na po pasok yung point mo na minsan nakaka-turn away siya ng mga casual. Lalo kapag ang casual is galing sa like yung mga favorite niya UFC. Ganun ka-ridiculous. Yung mga ridiculous na sabi ko, yung mga tipong, yung yung Luigi the Pizza guy. Bago lang to, di ba? Yung pizza-based yung offense niya, di ba? Yung mga ganyan, or mga tipong... Saka yung Michael Jackson. Yung Michael Jackson, di ba? Masaya siya as a joke show. Pero pag nilalagay mo na siya kunwari sa big events or sa mga spots na parang, Orange Cassidy. Yun, sabihin ko palang Orange Cassidy. Nung una, di ba, siyempre nakakatawa eh. Pero pag nilaban mo na siya kay Pac, hindi na enjoyable eh. Parang gagawin niya pa rin yung gimmick niya na yun. Mahirap talaga eh. Hindi mo talaga. Kasi pag sinasabi mo, okay, comedy wrestler siya. Pero pag ang comedy wrestling, may totoong moves pa rin eh. Dahil naman si Kenny tsaka si Kota Ibushi dati. Kahit ngayon, kahit yung Young Bucks, pag nakita mo, medyo may mga joke spots pa rin sila. Pero, alam mo yun, umuwi sa wrestling. Pero medyo outlier yung mga yun eh. So, ang hirap na... Hindi, pero kasi Orange Cassidy, yun yung... Well, magaling naman si Orange Cassidy. Oo, pero yun yung main spot niya eh. Parang ano ba yun? Ewan ko. I don't know how to feel about it sometimes. Parang, masaya naman, entertainment value. Pero ang argument ko nun, sige, gamitin natin ulit natin si... Anong psychology nun? Feel ko yun pa nga yung makakakuha ng casual fans eh. Kasi yun yung makikita nila sa reels. Diba? Yun yung makikita clippable, snackable content. Tapos, dun sila magiging interested. Ngayon, pag nanood sila na isang show, including Orange Cassidy, na nasa undercard, mapanood nila yung main event, Bryan Danielson. Yun, dun na sila mauhook. Ganun ang parang style ng DDT. Di ba? Parang meron silang comedy spots. Pero pag nanood ka talaga ng buong DDT show, may wrestling na matino. Di ba? Pero ang mga nag-viral nila, yung mga chine-check ng referee, yung replay, mga ganun. Diba? Yung
in relation, yung card na mga ginagawa nila Jake Paul, Ah, 'di ba? Siya yung main event, obviously. Ah. Pero yung undercard, mga legit na mga boxers. Boxer. So pag napanood mo yung undercard na pero nagbo-boxing si Jake Paul ng tunay. hindi, oo. naman siya- Pero oh. yung casual fans na hindi naman mahilig sa boxing, Mapapanood panonoorin sa lang iba. niya, dahil may Tyson Jake bumili Paul ako eh. ng pay-per-view, sayang naman. Pero pag napanood niyo yung mga talagang magagaling sa undercard, baka yun yung mag-hook sa kanya na, Pwede. uy, gusto ko na panoorin to, si Amanda Serrano. Oo. Gusto ko na panoorin yung iba. Parang, well, gano'n naman ang style talaga for a lot of sports events and everything. Pero ang akin lang, wala naman silang ginagawang bounds kasi outside of boxing. Kumbaga parang, hindi naman sila parang, ito, malaki yung gloves namin. Parang gano'n. Wala, hindi. Limited. Kaya pero yung sa wrestling, kung ang hook mo is, okay, sisipahin kita ng weird na parang gano'n Orange Cassidy. Di ba? Parang mahuhook ka ba to, ewan ko hindi ko alam. Pwede naman mahook ka. Or, Pwede, actually, kasi yung... pero ang expectation mo, iba na. Pero nung lumalabas si Orange Cassidy, nung sumisikat siya yung ginagawa niyang spot, ang dami nagsisend sa akin noon. Ang dami nga nag-send sa akin. Na hindi sila nanonood ng wrestling at all. Yeah. Pero tingin mo ba nanood sila ng wrestling? Siguro may good, sabihin natin sa 10 nag-send, may 2 naging interesado. Not bad na. Laki yun. 20% turnout. conversion. Laki yun. Sobra. Para sa akin, sa bagay, yun din yung akin. Parang okay, fine. As a wrestling fan, pinapanood ko siya. And then, okay, medyo 50-50 ka. At the end of the day, parang tatanggapin mo na lang na okay. Kailangan, mahirap pag-promote ng something. So, anything na posibleng maka-drive ng eyes sa'yo, gagawin mo. Diba? Parang gano'n. I mean, sana lang ethical. Pero, diba? And legal. And legal, syempre. Pero yun, tama eh. Parang Pero on the flip side, may mga taong masyadong seryoso yung wrestling. Masyadong totoo. Pinaka-glaring example, si Shibata hinidbat si Okada ng tunay. Ngayon, hindi na siya the same wrestler since then, di ba? Kasi nagkaroon siya ng brain injury. Pero niwala ka ba doon na nangyari yun? Sinasabi ko matagal na work yun eh. Tas mga 4 taon siya nawala eh. So, hindi ko alam kung totoo na. Ako parang Tingin ba hanggang ngayon? Work pa rin? Ako nga, bumitaw na ako dun eh. Dati sinasabi ko work. Hindi ko na siya masyado iniisip. Pero pag nababalikan ko... Pero nakita mo siya mag-wrestling ngayon? Ayun nga eh. Kaya mas maniniwa. Talaga eh. Pero nagbabump na siya eh. Oo, pero... Hindi ko gagawin yun. Totoong binuksan yung dito mo, hindi ka na magbabump eh. Oo nga. So ginawa pa nila yun, di ba? Lumabas siya ulit sa NJPW. May poknat siya dito. Feeling ko... Hindi naman poknat. More of... Hindi may poknat. Lang yung buhok. Hindi may poknat talaga. Kasi nga binuksan eh. Hindi talaga feeling ko exaggerated yung surgery. Pero totoo injury. Well, there's no way of knowing. May mga ways ako, may mga stories ako na confirmed by wrestlers themselves. Like, nakausap ko si TJP na matagal. Dami kong tinanong about dito pa natin ginagawa to, no? Sa TV show na to. Talaga ba? Sa ano? Oo nga. Siyempre. Pero, akala ko dito, pero nag-guest siya dito, di ba? Sa fight. Hindi. Yung divulge mo information. Okay lang. Wala silang magagawa. Wala naman manonood. Wala silang magagawa. Gagawin nila sa akin. Merong isang sobrang tagal na Bryan Danielson na thing na parang may injury siya, na akala ko totoo. Tapos apparently, hindi ko na ikaklaro yung details. Na apparently, kinonfirm sa akin, oh no, he was just working everyone. Pero akala ng mga tao. Sheamus ba to? Hindi Sheamus. Ano pa to? ROH pa to. Okay. So, for the longest time sa Dirt Sheets, talagang na-injure siya talaga. Ganyan. Tapos yung pala, work lang. Tapos hindi niya inamin ever. Kasi yung mga ibang tao, pag nag-work sila, or pag meron silang angle, inaamin nila, wala na, may documentary, aamin nila na, sinadya namin to, ganyan, para magmukhang ganyan, ganun. That's paisip mo, genius to Nai-credit sila. Binasa ko yung mga libro ni Bryan Danielson. Work pa rin niya sa libro, pare. Sinabi niya, na-injure ako this way, ganyan. Tapos kinakausap ko yung TJP, hindi dito, but I read it in the book. Come on, man. It's not, so, may mga tao talaga na, ito yung business. Ito yung, talagang kung mag-work ako. So, para sa akin, tumataas na talaga yung respeto ko for wrestling. Ano mo yun? It's just, mas, ewan ko ba kung sinusuportahan mo ang deception, pero hindi naman siya deception. It's just,
parang kung ikaw yung tao sa loob ni Big Bird sa Sesame Street, hindi mo ever papakita na tinanggal mo yung ako ulo si ni Big Bird. Di ba? Parang ganun. Di ba? Ako yung puppeteer ni Cookie Monster. Parang hindi ganun. naman eh. Parang Undertaker. Si Undertaker, parang recent years lang siya na pa-podcast. Nung nag-retire siya. Nag-retire siya. Pero before stand-up that, ba siya? hindi siya nag-stand. Hindi siya nag-stand-up. Bakit? Para siya nag-stand-up eh. Hindi. Kasi yung mga ginagawa ngayon sa comedy club sa US, kapag pag may mga times na nagbo-book sila ng mga wrestlers, tapos nag-story time lang sila. Tapos yun. So, yun minsan nga. daw, ito na narinig ko kay Ron Josel, para minsan daw, habang nag-tour siya from like comedy bar to comedy bar. Tapos on his off nights, attend siya. Minsan hindi daw comedy yung nagpe-play. Mga wrestlers and they would just tell stories. Ganun lang. Yun yung parang stand-up nila. nila. Parang ganun nila. Parang anong gig nila. Tapos ang naabutan pa doon yung si Roddy Piper. Parang ganun. Sobrang angas nga eh. Okay na gimmick yun. Kasi wala eh. Ang daming umaattend just to know stories about and hindi naka-record yung mga yun. So isipin mo na lang kung ilan yung mga things na hindi natin alam. Diba? Yun yung pinaka tumatayo balibo ko minsan eh. Na parang, grabe, ang dami natin hindi alam. Ano kayang totoo, ano kayang hindi. Kasi, tapos pag nalalaman ko siya, minsan nga nakakornihan ako eh. Parang minsan ayaw mo na malaman, diba? May nalaman ako about isang match, si Mankind tsaka si Shawn Michaels. Para may isang match sila na mukhang napikon talaga si Shawn Michaels. Tapos, sinasapak talaga ng tunay si Mankind. Tapos, di pala totoo yun. Sinadya nila yun na... So, na-work ka. Kasi parang ginawa nila, may gagawin silang signature na sequence ni Shawn Michaels. Tapos, ang ginawa nila, deliberately, mukhang out of position si Mick Foley. So, sinadya pala nila yun na parang, I just suggested to Shawn na I would look out of place and then just punch me after. Mukha siyang botch, no? Mukha siyang parang, ba't wala ka sa posisyon? So, binalikan niya, tapos sinapak lang niya, sinapak paulit-ulit. So, mukha siyang parang inadlib. Parang gano'n. Tapos parang sinasabi niya, you have to really parang pepper me, parang gano'n. Parang talaga totoong mga suntok. Kasi daw ang problema doon ng time na yun, masyado daw babyface si Shawn. Masyadong underdog. So parang, ang directive, kaya kita binigyan ng feud with Mankind. Kasi walang build-up yung feud nila. Kaya kita binigyan ng match with Mankind bigla. Kasi para pakita mo na kaya mo maging edgy, kaya mo lumaban, parang ganun. So, yun ang idea nila. Pero nung time ba na nangyari to, meron ng reputation si Shawn Michaels of being a diva backstage? Meron na yun. Yun yung time na, talaga, click Shawn Michaels. So, lalong na-build up yun. Yun, ganun. So, kasama yun, I guess. Kasama yun. Pero ang gusto yung pakita ni Mankind nga na hindi siya crybaby na diva or maarte. Parang talagang uupakan niya ako kung nagkamali ako. Parang ganun. Ang galing nga eh. Tapos inamin lang nila yun, 20 years later, 30 years later. Ako medyo na ako dun. Magaling, pero sana hindi ko na lang alam. Alam mo yun, di ba? Mga ganun disappointing things. Parang inanmas mo si Darth Vader. Nakaka-disappoint yung itsura niya. Kasi mukha lang siyang matanda. Mahina. Hindi pa niya kamukha si Anakin eh. Hindi pa niya awa si Anakin. Siyempre, hindi pa nila naiisip yung time na yun. Di ba? May mga moments ka bang alam mo? Alam ko dati nag-aabang ka ng mga kung saan hinihiwa yung blade. Di ba? As in, napipinpoint ko kung kailan pinasa, kailan siya nag-blade, tapos kailan niya dinispose. So, yun yung mga ano. So, in a way, multifaceted talaga yung wrestling. I mean, itong episode na to, wala naman sobrang direction siya. Pero gusto ko lang talaga i-put into the spotlight or parang i-exemplify. Bakit tayong mga nasa late 30s na ay nanonood pa rin ng wrestling. And hindi yung nanonood ng wrestling na it's a condescending way na, pare, nalala ko nung bata ako. Hindi. Ganun yung tutukan namin ngayon. Ganun klase. Hindi siya kapag nanood ka ng mga viewing party, ayun nga, makikita mo mga 20, 30-year-old grown men na ini-enjoy lang yung pinapanood nila. Hindi na maaga. Hindi na kailangan himayin, di ba? Minsan nga, na lang eh. Yun nga, pag Royal Rumble, manghuhula ka kung sino yung lalabas, sino yung mananalo. Tsaka ibibigay mo yung sarili mo to the experience. Kasi pag kini-question mo masyado, hindi mo siya ma-enjoy that. Ayun na yun, suspension of disbelief. Yeah. May minimum suspension of disbelief. Si Kenny Omega nagsabi nito na parang may minimum suspension of disbelief sa wrestling. Like, kunwari, pag binato mo yung tao sa rope, hindi naman siya tatalbog eh. Diba? Pero sa atin, parang, okay. That happens. Parang, that is fact. Parang gano'n, diba? Pati yung
pag hinahatak mo para Irish whip, di ba? Parang ganun. Bakit ka nagpapahatak? Bakit ka nagpapatakbo? Ganun klase. Pwede siya magpreno. Pwede siya bumili. Pwede ka tumigil. Pwede mo sapakin yung tao. Alam mo, ang daming mga ganun. Kahit yung mga ibang moves, di ba? Ang daming times for setup ng moves, di ba? Mga ganun. Bakit yung finisher sa dulo lang? Mga ganun klase. So, yun yung parang, I guess, yun yung canvas. Kumbaga parang, hindi mo kasi rin ang painter. Bakit sa canvas ka lang nagpipaint? Correct. Bakit di ka sa pader? Di ba? Parang ganun. Yun din yung para sa atin sa wrestling. And I hope sana may mga non-watchers or non-fans na, alam mo yun, huwag yun namang tingin na loser kami lahat. Maraming loser actually, pero hindi lahat. Hindi lahat. Medyo lang. At minimum, medyo loser ka. Dapat may konting, may konting saltik eh. Pero ang maganda, ang pinakaiba ngayon, sorry, ito rin yung gusto ko i-highlight. Ang pinakaiba ngayon din sa ating wrestling world, dito kahit sa Pilipinas, meron na tayo mga local wrestling promotions. Correct. Isa dyan, Filipino Pro Wrestling. Wrestler doon si Quattro, napakabait na tao. Dun. Sobrang, yan, fan favorite. Hindi na. Pero, sa mga tao na gusto matuto or gusto malaman kung ano, kasi kung tayo usually exposed lang tayo sa WWE, para makakita ka ng local scene, yung mga talagang 100 lang yung tao, attend kayo ng show. Tapos kung talagang curious na curious kayo, pwede rin kayong matuto mag-wrestling through the Filipino Pro Wrestling Academy. So, doon, people that are wrestlers, have been trained by international wrestlers, pass on the knowledge to be able to perform. And maugulat ka, hindi lang siya about stunts, di ba? Hindi lang siya about being an athlete. Hindi lang siya about being in great physical shape. Hindi lang siya about performance. Marami siyang deep, as in maugulat ka kung gaano complicated ng isang wrestling match. Para siyang improv, acting, stunt work, theater, interactive theater pa nga kasi 'di ba, yung audience kasama. So yun yung kailangan anuhin. Ito na lang. Pinakagusto kong question sa lahat. Pag may ipapasok ka na casual. Di ako nanonood ng wrestling eh. Anong papanoorin ko? Cool guy ba siya? Cool guy? Kahit ano. Anong bigyan mo ako ng mga matches na papanoorin para sure ball mauhook sila. Kasi ako meron na. Sige, mauna ka. Ito nasa YouTube, pare. Pwede mo lang i-search. TNA Unbreakable 2005. Parang hindi pang casual yun eh. Para malaman nila na may mundo outside of ako, hindi ko pa sinasabi yung match eh. Pero, alam mo na, di ba? Pero style sa mga Joe Christopher Daniels, 3-way for the X Division Champion. Yung match na yan, marerecommend ko, halimbawa, nanonood siya ng wrestling nung bata siya. Mas matagal siya, hindi pinaparad ko kay Kate eh. Pinaparad ko sa girlfriend ko. Ano sabi niya? Gusto niya, natuwa siya. Na-appreciate niya yung, alam mo na-appreciate niya, sabi niya, hindi lang pala yung moves, no? Yung reaction daw sa moves. So sabi niya, yung selling, kailangan tama. So ako parang, yeah! Doon pa tayo. Ayoko na. Hanggang ngayon, hindi pa kami nakakaroon ng second match. Mag-iisang taon na. Isa pa lang. Pero ang bala kong sunod na papanood sa kanya, para naman girl, Bianca Belair, Sasha Banks. WrestleMania. Diba? Hindi? Dahil lang girl? Hindi. Pero alam mo, makita mo yung bigness of it all. Parang kumbaga galing tayo sa TNA 2005 na studio wrestling, hindi masyadong big time to like, ito na siya, ganito sa kalaki yun. May mga babae ng mga galing, di ba? Well, totoo naman. Saka hindi lang sila good looking. Kasi marunong talaga. Tsaka maganda yung match na yun talaga. Maganda. Ano na, may match ka ba? Babalik ko pa rin sa Razor Ramon. Talaga? Versus Shawn Michaels ladder match agad? Ladder match agad. May complicated mechanica agad? Hindi, pero hindi siya kasing complicated nung pag-use ng ladder nung attitude or ruthless aggression. Like, ang paggamit... Ngayon, ang daming suspension of disbelief. Ang paggamit lang ng ladder is just to reach the belt. Tapos, pag umakyat siya, syempre, tutulak ko yung ladder. Yun. Yun lang yung stance doon. Na basic structure ng isang ladder match. Tsaka Shawn Michaels. Di ka magkakamali. Shawn Michaels, Scott Hall. Grabe. Parang maganda nga magpapanood ng. Pero kung ako ng Shawn Michaels match, baka Shawn Michaels John Cena. Raw after kung casual kasi masyado mahaba eh. Haba ba yun? Mahaba. 26 minutes? Parang gano'n. Bakit?
Ang haba ng 26. Haba ba yun? Para sa casual. Isang episode lang. Gano'ng kahaba yung Razor Ramon? Sige. Pag uwi mo, manood ka ng 26-minute match siya. Tapos, wag mong bubuklatin yung cellphone. Wala. Mahirap yun. Diba? Mahaba nga siya. Mahaba Isipin mo may pinapanood ka na hindi interesado sa Oo nga. wrestling. Dapat maikli. Tapos expect mo sa kanya na hindi siya titingin sa smartwatch niya pag tumunog. Oo nga. Dapat maikli. Iksi lang dapat. Pero maganda kayo sa three-way ng AJ Samoa Joe, Christopher Daniels. Tuloy-tuloy siya. Hindi siya tumitigil. Tsaka yung moves nila kakaiba. Pero yun nga, tinan mo, nung napanood ni Kate, solved na siya. Hindi siya gutom. Oo nga, no. Nagkamali ako. Ulitin ko ulit yan. So, tingin mo, Razor Ramon talaga? Oo, kasi hindi ganun kahaba yung match na yun. Tsaka wala masyado nangyari. Hindi siya high spot. Medyo storya match siya eh. Okay. Parang hindi. I disagree. Talaga? Ladder match eh. Ang pinaka-high spot na nangyari doon, yung... Nag-dive siya. Hindi, yung nag-tumble-tumble si Shawn Michaels na ipit yung paa niya, yung mga gano'n. Galing di ba? Yun yung pinaka-tense moment nun para sa akin eh. Parang, alam mo, wala pang gumagawa nun ulit. AJ. Si AJ kaya niya, ano. Yung pagpapatangle-tangle sa room. Wala pang gawa effectively. Siya talaga yung Shawn Michaels 2.0. Sabi nila si Gargano daw, hindi. Hindi. Sa selling lang. Sa selling lang. Ayun. Thank you so much, Quattro. I-follow natin si Quattro. Anong social media mo? Sa Facebook, @GoodGuyQuatro. Sa IG, @QuatroFighting. Okay. And then, follow niyo rin po ang Filipino Pro Wrestling at ano yun? Hill Pro Wrestling across all social media platforms. Yun. And thank you so much. Manood kayo ng The Medyo Serious Talk Show with Red Olero. Kailangan pang basahin hanggang ngayon. Tuesday nights at 1 News. At kung wala kayong TV, may YouTube. Patan nyo. Nasa social media at Comedy by Red across all social media. Thank you so much. Thank you. Grabe.